Magandang araw sa inyo mga kapugi. Gumawa pala ako dito ng homemade pasta para sa gagawin naming lasagna. Dahil kaarawan ngayon ng aming pamangkin, kaya ito yung naisipan namin lutuin. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Dahil sa meron tayong ginawang DIY oven dito sa taas ng bundok, kaya dito na tayo magluluto ng lasagna mga kapugi. Pero bago yun ay gagawa muna tayo dito ng pasta na ilalagay natin sa ating lasagna. Bale 2 basong harina ang aking inilagay dito at tagbiyak din tayo dito ng 4 na pirasong itlog at unti-unti ko itong dinudurog para mahalo na ito sa harina. Naglagay din pala ako dito ng kaunting asin mga kapugi para pangdagdag lasa sa ating gagawing pasta. Mga ilang minuto ko din itong minasa hanggang sa makuha ko ang magandang texture ng ating dough. Pagkatapos ay binilog ko lang ito ng saglit para balutan kagad ito ng cling wrap dahil i-rest muna natin ito ng ilang minuto mga kapugi. Pagkatapos kong gumawa ng dough ay nagatong muna ako dito sa ginawa natin lutuan dahil magluluto dito ang aking asawa ng sauce para sa ating lasagna. Pagkatapos niya maghiwa dito ng mga ricado ay kinuha ko na kagad itong tagtaran dahil dito natin ipapalat ng manipis ang dough na ating ginawa. Binudburan ko lang ito ng harina bago ito hiwain. Bale hiniwa ko ito ng maliliit mga kapugi na sakto lang sa gagawin nating pasta at dito ko na sinimulang ipa-flat ng maninipis gamit itong rolling pin habang yung aking asawa dito ay pinapalambot yung giniling na karne. Pagkatapos kong pinatag itong dough ay dito ko na hinati sa gitna kahit na hindi pantay sa pagkakaiwa at ang gilid nito ay okay lang yun mga kapugi dahil ipapatong-patong lang naman natin ito sa paggawa natin ng lasagna. At nung naluto na ang giniling na karne ay nagisa na kagad dito ang aking asawa ng mga ricado. Bawang sibuyas lang ang inilagay niya dito. Pagkatapos ay pinagsama-sama niya na ito at sunod niya namang inilagay itong hotdog na iniwa niya kanina. Nilagyan niya ito ng kaunting asin at durog na paminta. Nagbudbud na rin ng kaunting seasoning para sa timplada. At nung naluto na lahat ang mga ricado ay dito niya na inilagay ang tomato sauce. Naglagay din siya doon ng kaunting asukal mga kapugi para may kaunting tamis na lasa. Hindi lang nakuhanan ng kamera. At ako naman dito ay natapos na rin sa paggawa ng pasta. At nung kumulo na itong tubig dito sa kaldero ay binabad na kagad itong ginawa nating pasta ng 3 minuto. Bali hindi muna namin ito inilagay lahat mga kapugi dahil hindi ito kakasya sa kaldero. Pagkalipas ng 3 minuto ay kagad naman itong inalis sa mainit na tubig at naluto na yung pasta na ginawa natin kanina mga kapugi. Papalamigin lang muna natin ito bago tayo gagawa ng lasagna. Diba hindi na natin pa kailangan bumili pa ng pasta. Sa 3 ingredients lang natin nilagay kanina ay nakagawa tayo ng homemade pasta at sariwa pa mga kapugi. At habang nagpapalamig tayo nito ay nagatong na ako dito sa ating ginawang DIY oven para mainitan na kagad ang loob nito. At nung malamig na itong ating pasta ay gumawa na kami dito ng lasagna. Bale naglagay muna siya dito ng sauce sa baba at papatungan ito ng pasta. Pagkatapos ay pinatungan ulit ito ng sauce sa itaas at dito na naglagay ng all-purpose cream mga kapugi. Ikinalat lang ito ng maayos sa bawat sulok para mapapatungan na naman ulit ito ng bago. Bale paulit-ulit lang ang pagpatong dito hanggang sa mapuno na itong lagayan mga kapugi. At nung pumantay na dito sa ating lagayan, ay nilagyan kagad dito ng melted cheese na pantoppings. Hindi na kami dito naglagay ng mozzarella dahil sa hindi na namin afford yun mga kapugi. At nung natapos na kami dito gumawa ng lasagna, ay isinalang ko naman kagad dito sa ating ginawang DIY oven para matunaw yung cheese na ginawa natin na pantoppings. Kahit simple lang yung ating oven dito mga kapugi, pero nakapagluto tayo dito ng mga sosyal na pagkain. At hindi mo din nakalain na dito lang natin nagagawa sa itaas ng bundok. Ayos! Bale may sobra tayo dito mga kapugi. Ito yung magiging antikim natin. Dahil yung niluto natin una, idadalhin natin yan sa ibaba ng bundok. Kasi birthday ng pamangkin namin mga kapugi. Pagkalipas ng ilang minuto ay atin na itong binuksan at bumungad sa akin ang mabagong amoy ng lasagna mga kapugi. Sa hindi inaasahan ay bigla naman bumuhos dito ang malakas na ulan. Kaya nung naluto na dito ang lasagna na aming ginawa, kaya dandahan ko itong kinuha at nag-ingat sa paglalakad dahil basa ang lupa. At sa wakas ay nakapagluto tayo dito ng lasagna sa itaas ng bundok mga kapugi. At nung lumamig na ay binalot na kagad ito ng aking asawa para kapag tumila na ang ulan ay bababa na kami kagad dito ng bundok. At yung sobrang lasagna na aming ginawa ay isinalang na din namin mga kapugi. Habang nag-aantay kami dito tumila ang ulan ay kinain na namin itong sobra namin ginawa. Kaya pa tayo mga kapugi. At nung nakababa na kami dito ng bundok ay kagad naman itong binuksan kaso dumikit yung cheese sa pool mga kapugi. At ito yung simpleng handaan ng aming pamangkin. At nung nag-ihip na siya dito ng kandila ay dito na kami nagsimulang kumain at nagustuhan ito ng aking biyana na babae mga kapugi. Badaw, sarap! At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saang lugar nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.
Shoutout nga pala kay At yun lamang po mga kapugi. Maraming salamat.